Maria, bakit mo na naman nilipat yung vase na yan? Kurt, inilipat ko lang kasi baka masagi ni Lolo pagdaan niya rito. Alam mo namang medyo pasuray-suray na siya maglakad kanina. Maria, I told you before. This house has an order. Hindi mo pwedeng basta-bastang baguhin ang ayos ng mga gamit dito dahil lang sa tingin mo ay mas ligtas. May mga mata naman si Lolo. At andyan ka naman para alalayan siya, diba? Kurt, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ang priority ko, kaligtasan ng lolo mo. Ano ba naman yung ilipat yung vase kesa mabasagan tayo tsaka masugatan siya? The point is, you keep changing things without asking me. This is my family's house, Maria. I know what's best for it. Ah, ganon. So, parang sinasabi mo, napakialamera pa ako ngayon. Akala ko ba magkaibigan na tayo tsaka magkatulong sa pag-aalaga sa kanya? Ano na naman bang umihip yan sa utak mo ngayon? Bakit kapag pagod ka, bumabalik ka sa pagiging diktador mo? I'm not being a dictator. I'm being practical. You're making too many decisions on your own lately, Maria. Mula sa pagkain ni Lolo, hanggang sa ayos ng sala, ikaw na yung nasusunod. Eh sino bang amo rito? Kung ganyan lang din ang tingin mo sa akin, na isang utusan na walang alam kundi sumunod, bakit mo pa ako tinanong kagabi kung magkaibigan lang ba tayo? Bakit mo pa ako pinapaasa na may halagang opinyon ko rito? Huwag mo ang isama yung usapan kagabi rito, ibang usapan naman yon. Bakit hindi? Dahil ba dun mo lang ako nakikitang pantay sa'yo kapag gusto mo akong landiin? Pero kapag trabaho na, tsaka kailangan ng respeto sa desisyon ko bilang caretaker, bigla mong ipapaalala sa akin, nakatulong lang ako. Stop it, Maria. Just stop talking. Ayoko na makinig sa mga reklamo mo. Pagod na ako sa trabaho. Pagod na ako sa sitwasyon na to. At lalong pagod na ako sa pakikipagtalo sa'yo. Sa tindi ng bugso ng damdamin ni Kurt, yung pagod sa trabaho, yung frustration sa sitwasyon ni Lolo, at yung nararamdamang atraksyon kay Maria na pinipilit niyang nilalabanan, bigla na lang siyang kumilos nang hindi nag-iisip. Upang patahimikin ang dalaga na patuloy na sumisigaw sa harap niya, bigla siyang humakbang palapit. Hinawakan na magkabilang balikat ni Maria at mabilis tong hinalikan sa mga labi. Nabigla si Maria. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat habang ang mundo niya ay para bang tumigil. Ano? Mabigat ang mga hakbang ni Kurt habang inihila ang kanyang mamahaling maleta papasok sa mansyon ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Nakasuot siya ng itim na hoodie at shades na para bang pilit na tinatago ang pagkairita sa mainit na panahon at sa mas lalong mainit na sitwasyong kinalalagyan niya ng mga oras na yun. Galing siya ng Amerika, kung saan komportable ang buhay niya. Malayo sa responsibilidad na bigla na lang ipinataw sa kanya ng mga magulang niya. Welcome back, senyorito. Bungad ng isang matandang katulong na si Manang Bebay. Agad itong lumapit para kunin ang maleta niya pero hinigpitan ni Kurt ang hawak nito. I can handle this, Manang. And please stop calling me senyorito. It sounds so old-fashioned. Matabang na sagot ni Kurt. Dire-diretso siyang pumasok sa malawak na sala at pabagsak na naupo sa sofa. Pasensya na. Iyon kasi ang bilin ng mga magulang mo. Handa na pala yung kwarto mo sa taas. Pero baka gusto mo munang makita ang lolo mo. Kanina pa siya nagtatanong kung nasan raw ang apo niyang galing sa malayo. Saan ni Manang Bebay habang nagpupunas ng kamay sa apron. Napailing si Kurt at napahilot sa kanyang sentido. Manang, pagod ako sa flight. Jetlagged ako. At isa pa, bakit kailangan ko pang magstay dito? My parents have all the money to hire 10 nurses for him. Bakit ako pa yung kailangang mag-alaga sa kanya? Alam mo namang hiling yun ng lolo mo.
bago pa man lumala ang sakit niya. Gusto niya dito sa Pilipinas mamalagi. At gusto ng mga magulang mo na may kadugo siyang kasama habang abala sila sa negosyo niya sa States. Paliwanag ng matanda. It's unfair. I grew up there. I have a life there. Tapos bigla akong ipapatapon dito para mag-alaga ng taong hindi ko naman talaga nakasama. Galit na sabi ni Kurt. Sa totoo lang, wala siyang gaanong alaala sa lolo niya. Bata pa lang siya nang nanirahan sila sa ibang bansa at kahit kailan ay hindi siya nito dinalaw o inalagaan. Habang nagdadabog si Kurt sa loob ng sala, biglang lumitaw mula sa garden ang isang matandang lalaki na may suot na sombrero at may hawak na plastic na watering can. Ito ang lolo niya, si Don Timothy. Baka sa mukha nito ang katandaan, pero may sigla pa rin sa kanyang mga mata, kahit na medyo nawawala na ang focus nito. Oh, sino tong batang gwapong to? Ikaw bang naglalako ng pantisal? Masayang tanong ng lolo niya habang nakatingin kay Kurt. Napabuga ng hangin sa Kurt. Lolo, it's me, Kurt, your grandson. Tumingin ng matagal ang matanda sa kanya. Tapos, biglang tumawa. Imposible naman yung sinasabi mo eh. Siguro andito ka lang para makipagtago-taguan ano? Sige, ako ang taya. Magtago ka na, dali. See? He's like a child. How am I supposed to deal with this? Singhal ni Kurt kay Manang Bebay. I'm not a babysitter. This is ridiculous. Pasensya ka na, Kurt. Ganyan talaga ang may demensya. Minsan kilala ka, minsan hindi. Minsan nakala niya bata pa siya. Malungkot na sabi ni Manang. Di ko naman to kasalanan. Di niya ako inalagaan ng bata ko. So why should I do this now? Karma niya ba to? Bulong ni Kurt na sapat na para marinig ng mga katulong. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang masama. Punong-puno siya ng hinanakit dahil pakiramdam niya ninakawan siya ng kalayaan ng sarili niyang pamilya. Kurt, huwag ka namang ganyan. Lolo mo pa rin siya. Saway ni Manang Bebay. Whatever. I'm going to my room. Huwag niyo akong iistorbohin kahit anong mangyari. Sabi ni Kurt bago niya kinuha ang gamit at mabilis na umakyat sa itaas. Naririnig pa niya ang tawa ng lolo niya mula sa baba na para bang nakikipaglaro sa mga hangin. Para kay Kurt, ang pag-uwi niya sa Pilipinas ay isang malaking parusa. Hindi niya makita ang halaga ng pag-aalaga sa isang taong ni minsan ay hindi nagpaparamdam sa kanya nang lumaki siya sa Amerika. Sa isip niya, gagawin lang niya ang sapat para hindi siya mapagalitan ng mga magulang niya. Pero hindi niya ibibigay ang puso niya sa obligasyong ito. Humiga siya sa kama at tumitig sa kisame. Isang taon lang to, Kurt. Pagkatapos nito, babalik ka na sa totoong buhay mo. Pangako niya sa sarili. Habang ang ingay ng lolo niya sa ibaba ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na malayo pang matapos ang paghihirap niya. Nagising si Kurt nang may marinig siyang kalabog mula sa labas ng kanyang kwarto. Inis siyang bumangon at tiningnan ng oras sa kanyang relo. 6:00 pa lang ng umaga. Sa Amerika, oras pa lang to ng paglabas niya para makipagkita sa mga kaibigan. Pero dito na para bang lahat ay gising na at nagkukumahog na sa trabaho. Ano ba yan? Ang aga-aga pa. Reklamo ni Kurt habang binubuksan ang pinto. Nakita niya ang kanyang lolo na may hawak na sandok ng kaldero. Hinahampas-hampas to habang naglalakad sa hallway. Gising na! Yung mga manok nasa bubungan na! Kailangan nating mag-ani ng palay! Sigaw ni Don Timothy. Napahawak si Kurt sa kanyang noo. Lolo, stop it! Walang palay dito sa loob ng bahay. At puyat ako, please lang, bumalik ka na sa kwarto mo. Tumingin sa kanya ang lola niya. Medyo kumurap-kurap ang mga mata nito.
Sino ka? Ikaw ba yung bagong kartero? Bakit nakapantulog ka pa? Aba magtrabaho ka. Dali. I'm not a mailman. Apo mo ko. Si Kurt. Sigaw ni Kurt. Pero parang walang narinig ang matanda at nagpatuloy lang sa pagpaloon ng kaldero. Lumabas si Manang Bebay mula sa kusina habang hinihingal na hinabol ang matanda. Sir, alina po kayo sa baba. Nakahanda na po ang kape ninyo. Kurt, pasensya ka na. Ganito talaga siya kapag sumasapit ang umaga. Akala niya nasa bukid pa siya. This is insane, Manang. Bakit ba hindi niyo siya bigyan ng pampatulog or at least lock his door? Paano naman ako makakapagpahinga kung ganito araw-araw? Ines sa tanong ni Kurt. Hindi naman natin pwedeng ikulong ang lolo mo. Tao siya at hindi hayop. Hiling din ng parents mo na hayaan siyang maging malaya sa loob ng bahay basta ligtas siya. Paliwanag ni Manang. Bumaba si Kurt para kumuha ng tubig pero hindi pa rin mawala ang inis niya. Nakita niyang nakaupo ang lolo niya sa pagkainan habang masayang kinakausap ang isang upuan na wala namang nakaupo. Para itong bata na nagkukwento tungkol sa mga kabayo niya at sa lupain nila. Kumain ka na, Kurt. Ipanagluto kita ng sinangag tsaka tuyo. Alok ni Manang Bebay. Tiningnan ni Kurt ang pagkain at napangiwi. Tuyo? Seriously? Wala mo lang bang pancakes and bacon? I don't eat this kind of food. Ay, pasensya na. Yun kasi ang paborito ng lolo mo kaya yun ang lagi kong niluluto. Kung gusto mo, magpapabili na lang ako ng gusto mo sa palengke mamaya. Sabi ni Manang. Never mind. Mawawala lang ako ng gana. Sagot ni Kurt at uminom na lang ng tubig. Habang nakatayo sa tapat ng lababo, biglang lumapit sa kanya ang lolo niya at hinawakan ang braso niya. Bata, nakita mo ba yung nanay ko? Sabi niya bibigyan niya ako ng candy kapag natapos ko yung aralin ko. Tinanggal ni Kurt ang hawak ng lolo niya. Lolo, wala nang nanay mo. Matagal na. And I told you, I'm Kurt, your grandson. Biglang lumungkot ang mukha ng matanda. Wala na si nanay. Bakit? Galit ba siya sa akin? Hindi alam ni Kurt kung paanong sasagot. Naaasar siya, pero may konting kurot sa puso niya nang makita ang lolo niya na parang iiyak na bata. Pero mabilis siyang binura iyon. I don't know, Lolo. Ask Manang Bebay. Naglakad palabas sa kusina si Kurt, pumunta sa garden. Doon ay sinubukan niyang tawagan ang mga magulang niya sa Amerika. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ang nanay niya. Mom, I want to go home. Hindi ko kaya rito. Lolo is driving me crazy. He thinks he's a farmer. He thinks I'm a mailman. And he's banging pots at 6 a.m. Bungad agad ni Kurt. Kurt, honey, please understand. We are so busy here with the expansion of the business. Alam mo naman yung lolo mo na nagpunta rito para sa atin. It's the least you can do for him. Sabi ng nanay niya sa kabilang linya. But he never cared for me, Mom. Nung bata ako, nasan siya? He was always here in the Philippines, chasing his business. Ni hindi ko malang naramdaman na may lolo ako. Tapos ngayon, ako magsasakripisyo? Galit na sagot ni Kurt. Kurt, hindi ganun kadali lahat. May mga dahilan kung bakit hindi siya nakapunta dito noon. Please, just stay there for a while. Nag-hire naman na kami ng bagong personal caretaker para tulungan ka. Dadating siya bukas o sa makalawa. Just hold on, okay? A caretaker? Fine. Pero kapag dumating siya, huwag niyo na akong aasahan na lalabas pa ng kwarto. Siya nang bahala sa matandang yan. Sabi ni Kurt bago ibaba ang tawag. Pumasok siya ulit sa loob at nakitang tinapon ng lolo niya ang tubig mula sa pitsyel patungo sa sahig. Dinidiligan ko yung mga halaman para lumaki sila. Sigaw ni Don Timothy. Lolo, stop it! You're making a mess.
Sigaw ni Kurt at mabilis na kinuha ang pitsil. Manang, linisin niyo to. This is why I hate being here. Hindi sumagot ang lolo niya. Sa halip ay tumingin lang ito sa kanya nang may halong takot na parang isang batang napagalitan ng striktong magulang. Pero para kay Kurt, wala siyang pakialam. Pagod na siya kahit kakasimula pa lang ng araw. Sa susunod na gagawin mo yan, Lolo, itatali na kita sa upuan. Banta ni Kurt, kahit na alam niyang hindi naman niya magagawa yun. Gusto lang niyang ipakita na hindi siya natutuwa sa nangyayari. Umakyat siya sa kanyang kwarto at ibinalibag ang pinto. Gusto niya na lang maglaho at bumalik sa Amerika, kung saan walang lolo na nagkakalat at walang responsibilidad na mabigat. Yung sumunod na mga araw ay para bang isang walang katapusang cycle ng stress tsaka puyat para kay Kurt. Para kay Kurt, bawat oras na lumilipas ay parang parusa. Hindi niya lubos maisip kung bakit ang mga magulang niya na may sapat namang pera ay pinipilit siyang maging physical present sa pag-aalaga sa lolo niya. Kurt, iho, baka naman pwedeng samahan mo muna ang lolo mo sa garden. Kailangan lang niya ng sariwang hangin. Pakiusap ni Manang Bebay habang nagluluto ng tanghalian. Manang, I'm busy. I have emails to check pa. At isa pa, nakita mo naman kahapon, diba? Akala niya ako yung hardinero nila noong 1970s. Sinabihan pa akong ayusin yung mga rosas kahit wala naman akong alam sa paghahalaman. Ines na sagot ni Kurt habang nakatitig sa kanyang laptop. Kahit upuan mo lang siya, iho. Yung gusto lang naman ng lola mo ay yung may nakakausap. Alam mo namang simula nang naging ganito ang isip niya, pakiramdam niya palagi siyang mag-isa. Malungkot na dagdag ni Manang. That's not my problem. He chose to stay here. He chose to be away from us for years. Ngayon kailangan niya ng tao. Bakit ako ang kailangang magsakripisyo? Nasaan siya nung graduation ko? Nasaan siya nung kailangan ko ng lolo na magtuturo sa akin mag-drive? Wala, diba? Dire-diretsong pananalita ni Kurt. Puno ng pait na matagal niya nang kinikimkim. Lumabas si Kurt sa veranda para magpahangin dahil sa totoo lang, naiirita siya sa boses ni Manang Bebay na para bang laging nagpapaalala sa kanya ng mga pagkukulang niya. Pagdungaw niya sa ibaba, nakita niya ang lolo niya na nakaupo sa isang maliit na bench sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatingin lang ito sa malayo, tahimik at para bang malalim ang iniisip. Sa mga sandaling yon, mukhang normal naman ang matanda. Pero alam ni Kurt na sandali lamang iyon. Maya-maya lang, maghahanap na naman ito ng kung ano-anong bagay na wala naman. Hoy bata! Halika rito! Sigaw ni Don Timothy nang mapansin si Kurt sa veranda. Napabuntong hininga si Kurt at bumaba. Ayaw man niya, kailangan niyang lumapit dahil baka kung ano pa namang gawin ng matanda at siya pang mapagalitan ng tatay niya. Ano po yon, Lo? Tingnan mo tong langgam. Nagmamarcha sila. Saan kaya sila pupunta? May piyesta ba? Seryosong tanong ni Don Timothy habang tinuturo ang mga langgam sa lupa. Lolo, langgam lang yan. Naghahanap sila ng pagkain. Walang fiesta. Bored na sagot ni Kurt. Mali ka. Tingnan mo, may dala-dala sila. Gusto ko nga sanang pumunta kaso hindi ko naman mahanap yung tsinelas ko. Nakita mo ba? Hindi ko alam, Lo. Baka naman tinapon mo na naman sa pool gaya ng isang araw. Sagot ni Kurt. Hindi niya mapigilang maging sarkastiko. Para sa kanya, bawat pakikipag-usap sa lolo niya ay parang pakikipag-usap sa pader. Walang patutunguhan, tsaka nakakapagod lang. Sayang, gusto ko pa naman sanang mag-cha-cha. Alam mo ba, nung kabataan ko, ako ang hari ng ballroom dito sa bayan. Pagmamalaki pa ng matanda. Good for you, Lo. Sige na, babalik na ako sa loob. Paalam ni Kurt. Hindi niya na hinantay na sumagot ang matanda. Tumalikod na siya at bumalik sa loob ng mansyon
Bitbit pa rin ang bigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang kwarto, muling binuksan ni Kurt ang gallery niya sa cellphone. Nakita niya mga pictures ng mga kaibigan niya sa New York. Nagpa-party sila, nagta-travel, at nag-e-enjoy sa buhay. Samantalang siya, nandito, nakakulong sa kwarto niya. Bakit ba kasi dito pa gustong mamatay ni Lolo? Pwede naman sa Amerika. Mas maganda pa nga mga ospital doon. Mas maaalagaan siya ng maayos. Bulong ni Kurt sa sarili. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang phone. Kurt, nakapag-usap na ba kayo ng lolo mo? Tanong ng nanay niya. Mom, I'm trying, but it's impossible. He's completely gone. Half the time he thinks I'm a stranger, and the other half, he's looking for people who died 30 years ago. It's depressing. Reklamo ni Kurt. Be patient, Kurt. Malapit na yung caretaker na kinuha namin. Her name is Maria, and I heard she's very good with elderly patients. Pagdating niya, gagaan na yung trabaho mo. Pero please, huwag mo namang ituring na parang pasanin ng lolo mo. He's the reason why we have the life we have now. Paalala ng kanyang mommy. Yeah. I've heard that 1,000 times. Kailan ba darating yung Maria na yan? I need a break. I need to go out. Gusto ko namang makakita ng ibang tao maliban sa mga katulong at sa matandang to. Sabi ni Kurt. Tomorrow morning, so please, be nice to her. Huwag mong pairalin ang pagiging suplado mo, Kurt. Kailangan natin siya para manatiling maayos ang lolo mo habang wala kami riyan. I'll be as nice as long as she does her job and keeps Lolo away from me. Bye, Mom. Sagot ni Kurt bago ibaba ang phone. Nakahinga ng maluwag si Kurt. Bukas may darating na ibang tao. Isang personal caretaker na sa isip ni Kurt ay siguradong isang matandang nurse na masungit. O kaya naman ay isang babaeng wala ring gagawin kundi utusan siya. Pero kahit na ganon, kampante siya na mababawasan ng direktang kontak niya sa lolo niya. Kinagabihan, hindi naman makatulog si Kurt. Lumabas siya ng kwarto para kumuha ng gatas sa kusina. Nadaanan niya ang kwarto ng kanyang lolo at nakita niyang bukas ang pinto. Sumilip siya at nakita ang gising pang matanda. Nakaupo sa gilid ng kama at nakatingin sa isang lumang picture. Oh, bakit gising ka pa, Lo? Tanong ni Kurt. Hinihintay ko yung apo ko. Sabi nila dadating daw siya galing sa malayo. Gusto ko siyang bigyan ng pasalubong. Sagot ni Don Timothy nang hindi tumitingin kay Kurt. Napakunot ang noo ni Kurt. Lolo, andito na ako. Ako ang apo mo. I've been here for days. Tumingin sa kanya ang lolo niya. Matagal bago dahan-dahang umiling. Hindi. Yung apo ko, maliit pa. Ganito lang siya kaliit, oh. Muestra ng matanda sa kanyang kamay. Tsaka lagi yung tumatawa. Ikaw palagi kang nakasimangot. Hindi ikaw ang apo ko. Natigilan si Kurt. Parang may kung anong tumusok sa puso niya. Pero agad din siyang nagmatigas. Fine. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Matulog ka na. Pinagsaraduhan niya ng pinto ang lolo niya at naglakad palayo. Bakit ba siya naapektuhan? Wala naman siyang pakialam kung hindi siya makilala nito. Mas mabuti nga yun para wala siyang masyadong obligasyon na maging mabuting apo. Bumalik siya sa kusina at nakita si Manang Bebay na nag-aayos ng mga gamit. Oh, Kurt, bakit gising ka pa? Uminom lang ng gatas. Lolo is still awake, thinking his grandson is still a toddler. Kwento ni Kurt. Ganyan talaga ang demensya, Kurt. Yung natatandaan niya, yung mga panahon na masaya siya. Siguro nung bata ka pa, yun ang pinakamasayang alaala niya, kaya doon siya laging bumabalik. Paliwanag ni Manang. Masaya? We were barely together. He was here, I was there.
How could that be a happy memory? Tanong ni Kurt habang nakasandal sa counter. Minsan, yung pag-ibig na matatanda, hindi mo makikita sa harap mo. Minsan nasa mga sakripisyo yan na hindi natin alam. Balang araw, maiintindihan mo rin. Makahulog ang sabi ni Manang bago to pumasok sa kanyang silid. Naiwan namang mag-isa si Kurt sa kusina. Pinatunog niya ang kanyang mga daliri. Isang habit na kapag naiinip o naguguluhan. Sa isip niya ay wala siyang pakialam sa mga sakripisyong sinasabi ni Manang. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makaligtas sa bawat araw sa mansyong to. Bukas, darating na si Maria. Sana naman hindi siya masking kasing bagal kumilos gaya ng ibang tao rito. Bulong ni Kurt sa sarili. Mainit na sikat ng araw ang nagpagising kay Kurt. Dahilan para magising siya nang wala sa mood. Ito na ang araw na darating yung bagong caretaker ni Lolo Timothy. Para kay Kurt, ang pagdating ni Maria ay parang pagkuha lang ng isang bagong appliance sa bahay. Isang bagay na gagamitin para mapadali ang buhay niya. Wala siyang balak makipagkaibigan o kahit man lang kilalanin ang babaeng to. Ang mahalaga lang sa kanya ay makuha nito ang atensyon ng lolo niya at para maibalik siya sa sarili niyang mundo. Bumaba si Kurt sa kusina na nakasuot ng pambahay sa likod ng shirts at shirt. Nakita niya si Manang Bebay na abalang-abala sa pag-aayos ng mesa. Andiyan na ba yung caretaker? Tanong ni Kurt habang nagsasali ng kape. Maya-maya para wang dating, iho. Tumawag na siya, nasa bayan na raw. Ang pangalan niya ay Maria, sabi ng agency. Masiyahin daw na bata at saka sanay na sanay sa mga sakit na katulad ng lolo mo. Sagot ni Manang Bebay. Good. Sana lang hindi siya yung tipo ng tao na reklamador. And make sure she knows that she's here to take care of Lolo, not to chat with me. Malamig na tugon ni Kurt. Maya-maya pa, isang tricycle ang huminto sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Isang babaeng may katamtamang tangkad, nakasuot ng simpleng t-shirt, maong na pantalon, at may bitbit na malaking backpack ang bumaba. Nakatali ang buhok nito sa isang maayos na ponytail at may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Ito, si Maria. Pagpasok niya sa gate, para bang hindi siya intimidated sa laki ng mansyon. Sa halip, manghang-mangha siya sa ganda ng garden. Magandang umaga po. Ako po si Maria. Yung bagong caretaker? Malakas na bati niya nang makita si Manang Bebay sa pintuan. Lumabas din si Kurt sa veranda para tignan ang bagong dating. You're late by 10 minutes. Bungad niya habang nakapamulsa. Napatigil si Maria at tumingala sa veranda. Nakita ko na yung isang gwapo, pero napakasungit na lalaki at nakatingin sa kanya ng matalim. Pasensya na po sir. Medyo matraffic po kasi doon sa tulay. May tumawid ng mga baka eh. Paliwanag ni Maria na may kasama pang bahagyang tawa. Cows? That's the most provincial excuse I've ever heard. Bulong ni Kurt sa sarili habang tuluyang pumapasok sa loob. Pagpasok ni Maria sa sala, agad siyang sinalubong ni Manang Bebay. Halika Maria, huwag mo nang pansinin si Kurt. Medyo kulang lang sa tulog yan. Ako si Manang Bebay, ang mayordoma dito. Salamat po Manang, huwag po kayong mag-aalala. Sanay po ako sa masusungit. Yung huling inalagaan ko nga po, binato ko ng tsinelas tuwing umaga. Pero hindi, naging magkaibigan din kami sa huli. Masayang kwento ni Maria. Dahil bago lang si Maria, agad siyang sinabak sa trabaho. Ang unang task niya ay pakainin si Lolo Timothy. Habang ginagawa niya ito, nakasandal lang si Kurt sa pinto ng dining room. Habang pinagmamasta ng bawat kilos ng babae, gusto niya makakita ng mali para mapatunayan na hindi nito kayang kontrole ng matanda. Lolo Timothy, kain na po tayo ng lugaw.
Masarap po to. Nilagyan ko po ng maraming luya para mainit sa tiyan. Sabi ni Maria sa matanda na parang nakikipag-usap lang sa isang bata. Ayoko, hindi yan lugaw. Putik yan. Gusto mo akong pakainin ng putik? Sigaw ni Don Timothy habang tinutulak ang mangkok. Sa isip ni Kurt, here we go again. Magwa-walk out na yan. Pero nagulat si Kurt na hindi malang nabura ang ngiti ni Maria. Ay, putik po ba to? Akala ko po kasi masarap na pagkain. Sige po, kung putik to, lagyan natin ng kaunting magic dust para maging ginto. Sabi ni Maria, sabay budbod ng kaunting asukal sa ibabaw ng lugaw. Ayan, ginto na po siya, Lolo. Tikman niyo na po. Baka kapag kinain niyo to, maging hari kayo. Napatigal si Don Timothy. Tumingin siya sa lugaw. Tumingin kay Maria. At dahan-dahang kumuha ng kutsara. Magiging hari ako? Talaga? Opo, Haring Timothy. Kaya kailangan niyo pong ubusin yan para lumakas ang kaharian ninyo. Sagot ni Maria. Napailing naman si Kurt. That's ridiculous. You're lying to him. Sabat ni Kurt. Sir Kurt, hindi po yan pagsisinungaling. Ang tawag po dyan, joining their reality. Kapag po kasi kinalaban natin ang mundo nila, lalo lang silang maguguluhan tsaka magagalit. Kailangan lang po silang sakyan. Sagot ni Maria kay Kurt. Whatever. Just make sure he finishes his food. And don't call me Sir Kurt. Just Kurt is fine. No. Actually, don't call me anything. Just do your job. Sabi ni Kurt bago umalis. Pero hindi doon natapos ang init ng ulo ni Kurt. Kinahapunan, nakita niya si Maria na naglilinis sa mga gamit sa kwarto ng lolo niya. Napansin ni Kurt na inilipat ni Maria yung ilang mga libro sa shelf. What are you doing? Why are you moving those? Tanong ni Kurt. Sir? Kurt pala. Nilalapit ko lang po yung mga paborito niyang libro para hindi na siya mahirapang abutin. Delikado po kasi kung aakyat pa siya sa tuntungan. Paliwanag ni Maria. Mali yan. Lolo likes his things exactly where they are. Do you even know how to do your job? You're confusing him more by changing the layout of the room. Baliyaw ni Kurt. Pero Kurt, mas ligtas po kasi kung ganito. I don't care about your excuses. Ibalik mo yan sa dati. You're just a caretaker, Maria. Don't act like you know this house better than I do. Sabi ni Kurt na halatang naghahanap lang ng butas. Pero sa totoo lang, tama naman ang ginawa ni Maria para sa kaligtasan ng matanda. Pero dahil sa pride ni Kurt at sa inis niya sa presensya nito, pinalabas niyang mali ang dalaga. Ngumiti na lamang si Maria kahit medyo masakit na ang pananalita ni Kurt. Sige po, ibabalik ko na po. Pasensya na po. Pagkalipas ng ilang araw, biglang nagpanik si Kurt. Hinahanap niya ang kanyang mamahaling relo na iniwan niya raw sa ibabaw ng side table. Hinulog niya ang buong kwarto pero hindi niya to makita. Agad siyang bumaba at hinarap si Maria na kasalukuyan namang nagtitiklop ng mga damit ni Lolo Timothy. Maria, nasaan ang relo ko? Sigaw ni Kurt. Po? Anong relo po? Hindi ko po alam, sir. Hindi naman po ako pumasok sa kwarto ninyo. Don't lie to me. Ikaw lang ang bagong tao rito. Kanina pa ako naghahanap tsaka ikaw lang nakita akong umaaligid sa mga kwarto. Ninakaw mo? Akusa ni Kurt. Kurt, hindi ko po magagawa yan. Nagtatrabaho po ako na maayos dito. Hindi po ako magnanakaw. Naiiyak na sagot ni Maria, pero pilit pa rin niyang pinapanatili ang kalmado niyang boses. Talaga? O baka naman kaya ka pumasok dito para manguha ng mga gamit o pwede mong ibenta sa bayan? Aminin mo na,
Patuloy pa ni Kurt. Lumapit si Manang Bebay dahil sa ingay. Anong nangyayari dito? Manang, nawawala yung relo ko. At sigurado ako itong babae na to ang kumuha roon. Turo ni Kurt kay Maria. Kurt, iho, baka naman na-misplace mo lang. Maria has a very good record from the agency. Pagtatanggol ni Manang. I don't care about records. I want my watch back. Sabi ni Kurt bago padabog na bumalik sa kanyang kwarto para maghalughog ulit. Pagpasok niya sa banyo, doon niya nakita ang relo niya sa tabi ng mga lababo. Doon niya naalala na tinanggal niya pala ito bago siya naghilamos kaninang umaga. Natigilan si Kurt. Napahiya siya sa sarili niya. Alam niyang nagkamali siya. Pero ang pride niya ay kasing taas ng bundok. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Maria sa hallway. Namumula ang mga mata nito pero pinipilit pa rin magtrabaho. Gusto sanang humingi ng paumanhin ni Kurt. Pero imbes na gawin yon, tinalikuran lang niya ang dalaga. Nahanap mo na ba, Kurt? Tanong ni Manang Bebay na nakasalubong niya. Yeah? Nasa ilalim lang pala ng kama. Someone must have kicked it there. Pagsisinungaling ni Kurt. Ayaw niyang aminin na siya ang nakalimot. Tumingin si Maria sa kanya. Bakas ang lungkot sa mga mata nito dahil alam niyang hindi naman talaga siya nagnakaw. Pero wala siyang narinig na sorry mula sa kanyang amo. Sa kabila nito, nagpatuloy lang si Maria sa pagpupunas sa mga muebles. Pinanonood ni Kurt si Maria mula sa malayo. Naiinis siya sa sarili niya, pero mas naiinis siya kay Maria. Lumipas ang mga linggo na parating ganon ang approval. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Kurt, nakita niya si Maria na inalalayan si Lolo Timothy na maglakad sa hallway. Masayang nagkakwentuhan si Maria tungkol sa mga ibon na nakita nila sa labas. Maria, bakit mo pinapalakad ang lolo ko? Hindi mo ba alam na baka matumba siya? You're so careless. Sigaw ni Kurt habang nakaupo sa lapag. Napatigil si Maria at mahinahong sumagot. Kurt, bilin po kasi ng doktor na kailangang igalaw-galaw ni Lolo ang mga binti niya para hindi manghina ang mga kalamnan niya. Dahan-dahan naman po kami. I don't care what the doctor said. I'm the one paying you. And I say he stays in the wheelchair. You're just making excuses because you're too lazy to punish him around. Asik ni Kurt. Hindi po sa ganon, Kurt. Mas maganda po para sa mental health ni Lolo kung nararamdaman niyang kaya para niyang tumayo. Tignan niyo po. Nakangiti siya. Sagot ni Maria. Sabay turo kay Lolo Timothy na tuwang-tuwa nang nakatayo. Don't talk back to me! Ibabalik mo siya sa wheelchair o tatanggalin kita. Banta ni Kurt na pabuntong hininga si Maria pero nananatiling nakangiti. Sige po, ibabalik ko na po siya. Pasensya na po. Inukay niya yung matanda pabalik sa upuan. Pero baka sa mukha ni Lolo Timothy ang lungkot nang maputol ang ehersisyo niya. Pagkalipas ng ilang oras, muling uminit ang ulo ni Kurt nang makitang binubuksan ni Maria ang mga bintana sa sala. Maria, what are you doing? Ang init-init sa labas, pinapapasok mo yung alikabok tsaka yung init. I-on mo yung aircon. Kurt, sabi po kasi ni Manang Bebay, kailangan ng sariwang hangin sa loob ng bahay para hindi maging kulob. Tsaka isa pa, gusto po ni Lolo na naririnig yung huni ng mga ibon tsaka tunog ng mga dahon sa labas. Nakakatulong daw po kasi yon para kumalma siya. Paliwanag ni Maria habang maayos na tinatali ang kortina. Are you questioning my preferences now? I grew up in America. I am used to air conditioning. I don't want to sweat inside my house just because Lolo wants to hear birds. Close those windows. Now. Utos ni Kurt.
Muling sumunod si Maria nang walang reklamo. Sige po, isasara ko na po. Pero baka gusto niyo pong subukan kahit sandali lang? Masarap po yung simoy ng hangin ngayon. I said close them. Sigaw ni Kurt. Nagpatuloy ang mga ganitong eksena sa loob ng mansyon. Isang hapon, nakita ni Kurt si Maria na nagluluto ng merienda sa kusina. Gumagawa ito ng ginataang bilo-bilo. Ano yung niluluto mo? It smells weird. Puna ni Kurt habang sumisilip sa kaldero. Ginataang bilo-bilo po. Paborito po ito ni Lolo. Sabi ni Manang, ito rin kinakain nila nung bata pa kayo bago raw kayo umalis. Masayang sabi ni Maria. That looks disgusting. All that coconut milk and sticky balls? Hindi yan healthy para sa matanda. You should be making him oatmeal or fruit salad. You're really trying to make him sick, ano? Paratang ni Kurt. Kurt, ginagawa ko lang naman to para mapasaya si Lolo. At isa pa, konti lang naman yung asukal na nilagay ko. Homemade po lahat ito. Depensa ni Maria. Stop giving him those traditional food. I don't want him having heart attack under my watch. Because of your incompetence. Sabi ni Kurt bago kumuha ng isang mansanas at umalis. Pero sa likod ng lahat ng to, may isang insidente na talagang nagpalala sa tensyon. Nawawala ang isang mahalagang dokumento ni Kurt. Isang kontrata para sa negosyo ng pamilya na ipinadala ng tatay niya galing sa Amerika. Hinalugog niya ang kanyang study table pero wala ito doon. Maria? Maria, pumunta ka dito. Tawag ni Kurt na ang boses ay puno ng galit. Mabilis na tumakbo si Maria mula sa garden. Bakit po? Ano pong nangyari? Nasaan yung envelope na kulay brown dito sa table ko? You cleaned this room earlier, di ba? Tinapon mo ba? O baka naman nanakaw mo pa rin para ibenta yung impormasyon sa mga competitors namin? Ako sa ni Kurt habang dinuduro ang mesa. Nagulat naman si Maria at napahawak sa kanyang dibdib. Kurt, wala akong kinuha. Pinunasan ko lang yung mesa pero hindi ko ginalaw yung mga papel ninyo. Alam ko po na importante yung mga yan. Liar. Ikaw lang naman ang pumasok dito. My dad is going to kill me if I lose this. Siguro, talagang balak mong sirain ang buhay ko rito, ano? Simula nang dumating ka, puro gulo na lang ang dala mo. Sigaw ni Kurt. Kurt, makinig ka muna. I don't want to hear it. Get out of my sight. Kapag hindi ko nahanap yan sa loob ng isang oras, tatawag ako ng pulis. Banta ni Kurt. Umiiyak naman na lumabas si Maria ng kwarto. Hindi siya makapaniwala na ganong kalala ang bintang sa kanya. Pumunta siya sa kusina at doon humagulgol sa balikat ni Manang Bebay. Si Kurt naman, patuloy na nagdadabog sa kanyang kwarto. Sa gitna ng kanyang galit, napansin niya ang printer niya. May nakasukbit na papel sa likod nito. Hinila niya to at doon niya nakita ang brown envelope. Nahulog pala to sa likod ng printer nang mahangin ito mula sa bintana na siya mismo ang nagbukas kanina para magsigarilyo. Natigilan si Kurt. Ang dokumentong pinagbibintangan niyang ninakaw ni Maria ay nasa kamay niya na. Muli, naramdaman niya ang matinding hiya. Pero ang puso niya ay nananatiling matigas. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Maria na namumula ang mga mata habang nagpupunas ng sahig. Gusto niya sanang sabihin na nahanap niya ng dokumento pero ang lumabas sa bibig niya ay, "Make sure you clean the corners properly. Ayoko makakita ng kahit anong dumi." Hindi naman sumagot si Maria. Tumango lang siya habang nakayuko. Ramdam ni Kurt ang bigat ng katahimikan ni Maria. Isang bagay na mas masakit pa sa sigaw. Kinagabihan, hindi naman mapakala si Kurt. Pinapanood niya si Maria mula sa malayo habang pinapakain nito si Lolo Timothy. Sa kabila ng lahat ng panlalait at pang-aaway niya, nakikita ni Kurt kung gaanong ka-gentle si Maria sa matanda. Hinahaplos nito ang likod ng lolo niya
at kinakantahan ng mga lumang kanta. "Oh, Lo, ubusin mo na yung lugaw mo," malambing na sabi ni Maria. Tumawang matanda. "Salamat, magandang dilag. Ikaw lang yung nakakaintindi sa akin dito. Yung karterong nakasombrero, laging galit." Napangisi si Kurt sa loob-loob niya. Siya ang tinutukoy ng lolo niya na kartero. Pero mabilis na napalitan ng ngisi niya ng lungkot. Bakit nga ba siya laging galit? Bakit niya kailangang ibuhos lahat ng frustration niya sa isang babaeng ginagawa lang naman ang trabaho niya? "Kurt, iho," tawag ni Manang Bebay sa kanya habang nasa hallway siya. "Ay, sana naman bawasan mo yung pagkasuplado mo kay Maria. Mabait na bata yan. Alam mo ba na pati ang sweldo niya pinapadala niya lahat sa probinsya para lang sa pagpapaaral ng mga kapatid niya? Nagtitiis siya rito kahit na palagi mo siyang pinapahiya." "I'm just being professional, Manang. This is a job, not a playground," sagot ni Kurt, pero hindi siya makatingin ng diretso sa matanda. "Tao ang kaharap mo, Kurt, hindi robot," paalala ni Manang bago lumakad palayo. Naiwang nakatayo si Kurt sa dilim. Tumingin siya sa direksyon ni na Maria at Lolo Timothy. Nakita niyang binibigyan ni Maria ng tubig ang matanda at pagkatapos ay maingatong pinunasan ang bibig. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Kurt ng isang kakaibang emosyon. Hindi galit, hindi inis, kundi paganga sa pasensya ng dalaga. Pero agad din niyang iniling ang ulo niya. Hindi. She's just doing it for money. Lahat sila. Pera lang ang habol. Bulong ni Kurt sa sarili na sinusubukang kumbinsihin ang sarili na walang kwenta ang kabutihang nakikita niya. Pero habang lumalalim ang gabi, hindi mawala sa isip na Kurt ang mukha ni Maria nung pinagbintangan niya ito. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin ang nangyari. Kahit nahanap na ni Kurt ang mahahalagang dokumento sa likod ng kanyang printer, hindi pa rin siya nagbababa ng pride para humingi ng dispensa. Sa katunayan, mas naging mapaghanap pa siya ng mali sa bawat galaw ni Maria. Isang hapon, nakita ni Kurt si Maria na nasa kusina habang pinupunasan ng mga antigong tasa na koleksyon pa ng lola niya. Maingat yung bawat kilos ni Maria, pero para kay Kurt, kailangan niyang makahanap ng butas. "Maria, bakit mo ginagalaw yung mga yan? Alam mo ba kung gaano kamahal ang set na yan? Galing pa yan sa Europe." Sigaw ni Kurt habang pababa ng hagdan. Napatalon sa gulat si Maria. Pero buti na lang at hindi nabitawan ng hawak na tasa. Sir, nakita ko po kasing maalikabok na. Sabi po ni Manang Bebay kailangan daw linisin paminsan-minsan para hindi magbantsa." "Huwag mo nang hawakan yan. Baka mabasag mo pa. Hindi mo kayang bayaran yan kahit magtrabaho ka pa rito ng 10 taon. Asik ni Kurt habang kumuha ng juice sa ref. "Maingat naman po ako. Gusto ko lang po talagang maging maayos lahat bago dumating ang parents niyo sa susunod na buwan." Mahinahong sagot ni Maria. "I don't care. Leave them alone. And another thing, bakit ang dumi ng garden? Nakita ko yung mga tuyong dahon sa tapat ng kwarto ni Lolo. Caretaker ka ni Lolo, 'di ba? Kasama sa pag-aalaga sa kanya ang pagpapanatili ng paligid niyang malinis." Dagdag pa ni Kurt. "Kakatapos ko lang pong magwalis kanina. Pero dahil mahangin, nahuhulog po talaga yung mga dahon ng mangga. Sige po, babalikan ko mamaya pagkatapos kong pakainin si Lolo." Sabi ni Maria, na pilit pinapanatiling positibo ang kanyang tono kahit naramdam niya na ang pagod. "Gusto ko malinis na yon bago mag-alas 5. Ayoko makakakita ng kahit isang tuyong dahon." Huling hirit ni Kurt bago padabog na pumasok sa kanyang study room. Maya-maya pa, narinig ni Kurt ang tawa ng kanyang lolo mula sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang tinutulungan ni Maria ang matanda na magtanim ng maliit na halaman sa paso. "Oh, Lo, lagyan natin ng kaunting lupa itong isa para mabilis lumaki," sabi ni Maria habang nakaluhod sa tabi ng matanda. Salamat anak. Alam mo yung asawa ko,
Mahilig din sa ganito. Akala ko tuloy siyang kasama ko. Masayang sagot ng matanda. Napakunot ang noo ni Kurt. Sa isip niya, dirty. That's so unhygienic for an old man. Mabilis siyang lumabas ang bahay at lumapit sa dalawa. Maria, look at his hands. Punong-puno ng putik. Ano bang klaseng pag-aalaga to? Baka makakuha siya ng infection sa ginagawa ninyo. Sigaw ni Kurt. Nag-e-enjoy lang po ang lolo mo. At isa pa, pagkatapos naman po nito, papaliguan ko naman siya tsaka gagamit po kami ng sabon na panlaban sa germs. Masaya siya rito, Kurt. Tingnan mo ang mga mata niya. Nagniningning. Depensa ni Maria. Happiness doesn't pay for hospital bills if he gets sick. Stop this nonsense. Ipasok mo na siya sa loob at linisin mo yan. Utos ni Kurt. Pinanood ni Kurt si Maria habang dahan-dahang inaakay ang matanda. Nakita niya ang lungkot sa mukha ni Lolo Timothy. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng kaunting guilt. Pero agad niya itong tinanggal. Pagpasok sa loob nadaanan ni Kurt ang kwarto ni Maria na bahagyang nakabukas. Nakita niya doon ang isang lumang frame ng litrato sa ibabaw ng maliit na mesa. At dahil sa kuryosidad, pumasok siya. Isang bagay na hindi niya dapat ginagawa. Nakita niya sa litrato ang isang matandang lalaki na nakayakap sa isang batang babae na hula niya ay si Maria. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko, Kurt? Nagulat naman si Kurt at agad na lumingon. Nakatayo si Maria sa pintuan. May hawak na palanggana ng mainit na tubig para sanang pagpupunas kay Lolo. I was just checking if you're keeping this room clean. This is still part of our house, you know? Pagsisinungaling ni Kurt, kahit halatang nahuli siya sa akto. Tumingin si Maria sa litratong tinitingnan ni Kurt. Lolo ko po yan. Namatay siya noong nakaraang taon. Hindi ko siya naalagaan ng maayos kasi kailangan ko magtrabaho sa Maynila noon para may panggastos sa gamot niya. Kaya nang makita ko ang lolo mo, nangako ko sa sarili ko na ibubuhos ko sa kanya lahat ng pag-aalagang hindi ko nabigay sa sarili kong lolo. Hindi nakapagsalita si Kurt. Hindi siya sanay sa ganitong kaseryosong usapan. Whatever. Just make sure you finish your chores. Sabi niya bago mabilis na lumabas ang kwarto. Kinagabihan hindi na naman mahanap yung Kurt ang ballpen niya. Muli yung unang pumasok sa isip niya ay si Maria. Maria, yung ballpen ko. Yung ginto na binigay ng daddy ko, nasaan? Sigaw ni Kurt habang pababa ng hagdan. Lumabas si Maria mula sa kwarto ni Lolo na halatang antok na dahil gabi na. Kurt, di ko po ginalaw yung mga gamit mo sa mesa ninyo mula nung huli tayo nag-usap. Alam ko naman po kasing bawal. Don't give me that. It was right there on the desk. Ikaw lang naman ang pumasok doon para mag-vacuum kaninang hapon. Ibalik mo yon, Maria. Mahal yon. Ako sa ni Kurt. Wala po talaga akong kinukuha, Kurt. Maniwala po kayo sa akin. Naiiyak na namang sabi ni Maria. Lagi ka nalang umiiyak. Akala mo ba madadaan mo ka sa ganyan? Magnanakaw ka talaga. Sigaw ni Kurt. Pumasok si Kurt sa kanyang kwarto at muling naghalugog. Pagbukas niya ng kanyang drawer, doon niya nakita ang ballpen. Nakatago sa ilalim ng journal niya. Naalala niyang nilagay niya pala doon para hindi mawala. Natigilan si Kurt. Parang ilang beses na ba to? Pinagbibintingan niya ang babae nang wala namang sapat na ebidensya. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Maria na nakaupo sa hagdan. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod at tahimik na humihikbi. Gusto sanang lumapit ni Kurt. Gusto niyang sabihin na, Maria, sorry, nahanap ko na. Pero ang kanyang dila ay parang nakapako. Sa halip, lumakad siya palampas kay Maria na parang walang nakita. Ang tanging nagawa niya lang ay ang dahan-dahang pag-akyat muli sa kanyang kwarto. Bitbit ang kahihiyang hindi niya kayang aminin. Sa loob ng kanyang kwarto, hindi makatulog si Kurt. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Maria tungkol sa lolo nito.
She's doing this because she cares, not just for the money. Habang siya nakadugo ni Lolo Timothy, walang ibang ginawa kundi magreklamo at magmalupit. Bakit ba ang hirap mong pakasamahan? Bulong ni Kurt sa hangin, na ang tinutukoy ay ang sarili niya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Piper Solina from Antipolo, Sabrina Paran from Kuwait, at Veronica Leonita. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para may shoutout ka rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kinaumagahan, mas maagang nagising si Kurt kesa sa nakasanayan. Nakita niya si Maria na naghahanda na ng kape. Maputla ang mga mata ni Maria. Halatang kulang sa tulog dahil sa pag-iyak. Maria? Tawag ni Kurt. Lumingon si Maria pero agad ay nag-iwas ang tingin. Ano po yan? May kailangan po ba kayo? I found the pen. It was in my drawer. Maikling sabi ni Kurt. Hindi niya magawang sabihin ng salitang sorry, pero yon ang pinakamalapit na pag-amin na nagawa niya. Tumango lamang si Maria. Mabuti naman po akong ganon. Akala ko po talaga, ipapakulong niyo na ako. Napalunok si Kurt. Hindi niya alam kung biro ba yon o seryoso, pero masakit itong pakinggan. I'm just stressed. Maraming trabaho sa States sa kailang asikasuhin online. Naiintindihan ko po. Pero po sana, huwag niyo namang kalimutan na tao rin po ako. May damdamin din po ako. Sabi ni Maria bago tumalikod para asikasuhin ang almusal ng matanda. Naiwang nakatayo si Kurt sa kusina. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niyang siya ang mali. Lumipas ang mga araw at para bang naging mas masigla ang paligid ng mansyon. Pero hindi dahil kay Kurt, kundi dahil sa presensya ni Maria. Bawat sulok ng bahay, na dati puro reklamo lang ni Kurt ang naririnig, ngayon ay napapalitan na ng mahinang tawanan at mga kwento ni na Maria at Lolo Timothy. Si Maria ay naging higit pa sa isang caretaker. Naging kaibigan siya at para pang naging apo na rin sa turing ng matanda. Isang hapon, habang nakaupo si Kurt sa veranda at nagtatrabaho sa kanyang laptop, hindi niya mapigilang mapatingin sa garden. Doon ay nakita niya si Maria na matyagang sinusubuan ng merienda si Lolo Timothy. Alam mo Maria, nung bata ako, mahilig din ako sa suman. Yung nanay kong gumagawa niyan, tapos ibabalot namin sa dahon ng saging. Masayang kwento ni Lolo Timothy. Kahit ng totoo, ay paulit-ulit niya na itong sinasabi. Talaga po, Lolo? Sino pong mas masarap gumawa? Yung nanay niyo o ako? Birong tanong ni Maria habang pinupunasan ang gilid ng labi ng matanda. Tumawa naman ng malakas si Don Timothy. Siyempre ikaw. Kasi ikaw ang nag-aalaga sa akin ngayon. Yung apo kong si Kurt, nasa na ba yun? Parang lagi siyang galit sa mundo eh. Napatigil si Kurt sa pagtatype nang marinig ang pangalan niya. Kumurot ang puso niya. Pinanood niya kung paano haplosin ni Maria ang kamay ng lolo niya. Isang haplos na puno ng malasakit at pag-aalaga. Nako, Lolo. Busy lang po kasi si Kurt sa trabaho niya. Para po yun sa pamilya ninyo. Pagtatanggol pa ni Maria. Kahit alam niyang halos araw-araw ay sinusungitan siya ng lalaki. Ang swerte ko sa iyo, Maria. Buti na lang at dumating ka. Pakiramdam ko, may apo ko ulit. Wika ni Don Timothy
bago to dahan-dahang sumandal sa balikat ni Maria. Hindi naman napigilan ni Kurt na makaramdam ng matinding selos. Bakit parang napakadali kay Maria na makuha ang loob ng lolo niya? Bakit siya nakadugo ay hindi malang magawang kausapin ng matanda nang hindi naiirita? Naglakad siya pababa ng garden. Ang kanyang mukha ay seryoso at halatang may namumuong inis. Maria, tapos na ba yung merienda niya? Oras na para uminom ng gamot, bakit hinahayaan mo siyang sumandal sa'yo? Baka mangawit ka tapos mabitawan mo siya. Bungad ni Kurt na pilit na naghahanap ng butas sa ginagawa ni Maria. Nagulat si Maria at agad na umayos ang upo. Kurt, sandali na lang po. Nagkukwento lang kasi si Lolo tungkol sa kabataan niya. Huwag ka mag-aalala, maingat naman ako. I said, give him his meds. You're being too close to him. Remember, you're an employee here, not a family member. Malamig na sabi ni Kurt. Napatitig si Maria kay Kurt. Nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng lalaki. Hindi na to galit gaya ng dati, kundi parang isang batang naagawan ng laruan. Napagtanto ni Maria na nagsisalo si Kurt sa atensyong binibigay niya sa lolo nito. Kurt, sandali lang. Tawag ni Maria nang akmang aalis na ang lalaki. Bakit hindi mo kaya subukang maupo rito sa tabi namin? Kanina ka pa niya tinatanong. I am busy, Maria. I have things to do. Tanggen ni Kurt. Kahit 5 minuto lang? Alam mo, Kurt, kaya ako ganito mag-alaga kay Lolo dahil hindi ko to nagawa sa sarili kong lolo. Kaya sa lolo mo ako bumabawi. Pero ikaw, andito ka na. Buhay pa ang lolo mo. Bakit kailangang magselos ka sa akin kung pwede naman nating sabay na alagaan ang lolo mo? Diretsahang sabi ni Maria. Natigilan si Kurt. Parang sinampal siya ng katotohanan sa sinabi ni Maria. I'm not jealous. Bakit naman ako magsiselos sa'yo? Kasi halata, Kurt. Bawat galaw ko, pinupuna mo. Bawat pagtawa ni Lolo sa akin, sinisita mo. Pero imbes na itaboy mo ako, bakit hindi mo na lang ako samahan? Turuan mo akong mag-alaga sa kanya na parang gusto mo. At tuturuan kita kung paano siya intindihin. Mungkahi ni Maria na may kasamang matamis na ngiti. Napabunto ang hininga si Kurt. Binaba niya ang kanyang depensa. Wala akong alam sa pag-aalaga, Maria. Nung bata ako, sa ibang bansa kami lumaki. Hindi ko naranasang alagaan niya ako. Kaya hindi ko rin alam kung paano sisimula ng pag-aalaga sa kanya ngayon. Hindi naman kailangan maging eksperto, Kurt. Kailangan lang ng presensya mo. Halika, upo ka dito. Iyaya ni Maria habang pinupwesto ang isang silya sa tabi ng lolo. Dahan-dahang naupo si Kurt. Tumingin sa kanya si Lolo Timothy. Oh, yung kartero, tapos na ba ang trabaho mo? Halika, sumali ka sa amin. Si Maria ay tinuro niya sa akin ng mga pangalan ng bulaklak. Tumingin si Kurt kay Maria. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng bahagya. Isang tunay na ngiti. Opo, Lolo. Tapos na po ang trabaho ko. Ano po bang pinakapaborito niyo ritong bulaklak? Simula sa hapong yon, nagbago ng ihip ng hangin sa mansyon. Naging magkasundo na sina Kurt at Maria sa pag-aalaga kay Lolo Timothy. Sabay silang nagpapalakad sa matanda tuwing umaga. Sabay silang naghahanda ng pagkain. At sabay silang nakikinig sa mga kwento nito sa gabi. Habang tumatagal, napapansin naman ni Kurt na unti-unti siyang nagbabago. Hindi na siyang lalaking laging nakasigaw. Natututo na siyang magpasensya. Salamat sa gabay ni Maria. At higit sa lahat, unti-unti na rin siyang nahuhulog ang loob sa dalaga. Isang gabi, habang pinapanood ni Kurt si Maria na inaayos ang kumot ni Lolo Timothy, naisip niya na marahil ang pagpapadala sa kanya rito sa Pilipinas ay hindi isang parusa. Marahil, ito ang paraan ng tadhana para mahanap niya ang mga bagay na nawawala sa buhay niya. Ang koneksyon sa pamilya, ang tunay na kapayapaan, at ang pag-ibig
na nagmumula sa isang babaeng hindi niya inakalang magiging mahalaga sa kanya. Salamat, Maria. Bulong ni Kurt habang naglalakad sila palabas ng kwarto ni Lolo. Para saan? Tanong ni Maria. Para sa lahat. Para sa pagtsatsaga mo sa akin kahit na naging napakasama ako sa iyo noon. At para sa pagtuturo sa akin kung paano maging isang mabuting apo sa lolo ko. Seryosong sabi ni Kurt. Ngumiti si Maria at hinawakan ang braso ni Kurt. Wala yon, Kurt. Magkaibigan na tayo, 'di ba? Tumango si Kurt pero sa loob niya, alam niyang higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman niya. Yung mga sumunod na linggo sa mansyon ay naging saksi ng isang malaking pagbabago sa dalawa. Si Kurt na dati hindi mapakali sa init at ingay ng Pilipinas ay unti-unti nang nasasanay sa routine ng buhay sa probinsya. Pero higit sa lahat, nasasanay na siya sa presensya ni Maria sa bawat sandali ng araw niya. Isang maagang umaga, hindi na kailangang gisingin ni Manang Bebay si Kurt. Kusa itong bumangon at nagsuot ng simpleng t-shirt at shorts. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya si Maria na nag-aayos ng tray ng gamot ni Lolo Timothy. Good morning. Bati ni Kurt na may kasamang tipid ng ngiti. Napatigil naman si Maria sa kanya at bakas ang gulat sa mukha. Oh, Kurt, ang aga mo yata ngayon. Akala ko ba late ka na natulog dahil sa meeting mo? Yeah, but I promised Lolo that I'd walk with him in the garden today. Ayoko namang mapakong pangako ko sa kanya. Sagot ni Kurt habang nagsasali ng kape. At saka, gusto ko rin makita kung paano mo ginagawa yung stretching exercise niya. Baka pwedeng ako nang gumawa mamaya. Napangiti si Maria. Aba, level up ng pagiging nurse mo ha? Sige, halika rito. Turuan kita kung paano yung tamang paghawak sa basa niya para hindi siya mabigla. Lumapit si Kurt kay Maria. Sa sobrang lapit nila, amoy na amoy niya ang bango ng sabon na gamit ng dalaga. Isang simpleng amoy rosas na para sa kanya ay mas mabango pa sa mga mamahaling perfume na alam niya. Habang tinuturo ni Maria bawat galaw, hindi naman maiwasan ni Kurt na mapatitig sa mukha ng dalaga. Napansin niya ang maliit na hibla ng buhok na humahadlang sa paningin nito, kaya kusa niyang inabot ang kamay niya para ihawi ito sa likod ng tenga ni Maria. Sandaling nagkatinginan ng dalawa. Para bang huminto ang mundo para kay Kurt. Salamat. Nauutal na sabi ni Maria bago mabilis na umiwas ng tingin at hinarap yung tray. Lumabas sila sa garden kasama si Lolo Timothy. Hawak ni Kurt ang kanang braso ng matanda. Habang si Maria naman sa kaliwa, sabay silang naglalakad sa ilalim ng mga puno ng mangga. Tingnan mo tong dalawang to. Biro ni Lolo Timothy habang nakatiin sa kanila. Parang mga bagong kasal na inaalalayan ng matanda nilang tatay. Iha, kailan bang kasal ninyo ng kartero na to? Nanlaki ang mata ni Kurt habang namula naman si Maria. Lolo, ano ba yung sinasabi ninyo? Magkaibigan lang po kami ni Kurt. Depensa ni Maria habang tumatawa ng bahagya para itago ang hiya. Kaibigan? Ay, sa tingin ko yung kartero may tinatagong pagtingin sa'yo. Tingnan mo kung paano kanyang tignan. Patuloy ng matanda na may kasama pang kindat. Hindi naman sumagot si Kurt, pero hindi na rin niya tinanggi. Sa loob-loob niya, alam naman niyang tama ang lolo niya. Hindi na lang bastang caretaker ang tingin niya kay Maria. Si Maria na ang nagbibigay ng kulay sa boring niyang buhay sa Pilipinas. Pagkatapos ng ehersisyo nila, naupo sila sa gazebo para magpahinga. Nagdala si Maria ng pitsil ng malamig na tubig at saka baso. Kurt, kamusta na yung trabaho mo? Hindi ka ba nai-stress? Tanong ni Maria habang nagsasali ng tubig. Manageable naman. My parents are handling the heavy stuff. Pero tinatanong na nila ako kung kailan ako babalik. Sabi ko kailangan ko munang siguraduhin na okay na si Lolo. Sagot ni Kurt. Baka naman hindi lang si Lolo ang dahilan kaya ayaw mo pang bumalik.
pang-uudyok ni Maria na may harong biro. Tumingin si Kurt ng diretso sa mga mata ni Maria. Maybe, marami rin kasi ako natututunan dito na hindi ko nahanap doon. Tulad ng pagpapahalaga sa bawat sandali at pagkilala sa mga taong akala mo simple lang. Pero may napakalaking puso pala. Natahimik si Maria. Ramdam niya ang lalim ng boses ni Kurt. Alam mo, nung una kitang makita, akala ko talaga ikaw ang pinakamasungit na lalaki sa mundo. Yung tipong wala ng pag-asa. And now? Tanong ni Kurt. And now, nakikita ko na yung Kurt na tinatago mo sa likod ng mga sigaw mo. Yung Kurt na marunong mag-alaga, marunong magmahal sa pamilya, tsaka yung marunong makipagkaibigan. Hindi ka naman pala masama. Kailangan mo lang talagang matutunan kung paano maging totoo sa sarili mo. Seryosong sabi ni Maria. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa mapunta to sa mga pangarap ni Maria. Kinuwento ni Maria na gusto niyang makapag-aral ulit pagkatapos niyang magtapos sa mga kapatid niya. Gusto niyang maging isang nurse para mas marami pa siyang matulungang matanda. Tutulungan kita, biglang sabi ni Kurt. Ha? Ano? Tanong ni Maria. I can sponsor your studies, Maria. Or maybe my family's foundation can help you. You deserve it. Magaling kang mag-alaga, tsaka sayang naman kung hindi mo maitutuloy ang pangarap mo. Alok ni Kurt. Umiling si Maria. Salamat Kurt, pero gusto kong paghirapan yun. Ayokong isipin ng ibang tao na kaya lang ako nandito para sa pera. O di kaya para sa pabor na ganyan. Sapat naman na sa akin ang pinagkakatiwalaan niyo ako kay Lolo. Huminga ng malalim si Kurt. Mas lalo siyang humanga sa pagiging independent ni Maria. Ang mga sumunod na araw ay para bang isang panaginip para kay Kurt. Kung dati nagbibilang siya ng mga oras kung kailan siya makakaalis ng Pilipinas, ngayon ay parang gusto niyang patigilan ang takbo ng mundo. Yung samahan nila ni Maria ay lumalim pa mula sa pagiging magkatrabaho, sa pag-aalaga kay Lolo Timothy, hanggang sa naging magkaibigan sila. Isang hapon, naisipan ni Kurt na sorpresahin si Maria. Nakita niya kasing medyo matamlay ang dalaga nitong mga nakaraang araw dahil sa pagod. Pinakiusapan niya si Manang Bebay na siya na munang bahala sa pagluluto ng hapunan. Sigurado ka ba, Kurt? Baka naman masunog ang kusina ko, iho. Biro pa ni Manang Bebay habang pinapanood si Kurt na nagtatali ng apron. Manang, I lived alone in New York for years. Marunong ako magluto ng steak. Yan nga lang, baka kailangan niyo akong tulungan sa pagluluto ng kanin. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin makuha yung tamang sukat ng tubig. Tumatawang sagot ni Kurt. Habang abala naman si Kurt sa kusina, pumasok si Maria na galing sa pagpaligo kay Lolo Timothy. Nagulat siya nang makitang si Kurt ang may hawak na sandok. Kurt? Anong ginagawa mo dyan? Baka mapagalitan ako ni Manang Bebay. Trabaho ko yan na. Takang tanong ni Maria habang nagpupunas ng pawis sa noo. Maupo ka lang doon, Maria. Day off mo muna sa kusina ngayon. I'm making dinner for everyone. Para naman makabawi ako sa lahat ng mga panahong pinahirapan kita rito. Sabi ni Kurt nang hindi tumitingin. Dahil seryoso siya sa pag-flip ng karne sa kawali. Napangiti si Maria na sumunod na lamang. Umupo siya sa stool sa kitchen island at pinanood ang bawat kilos ni Kurt. Seryoso ka talaga sa pagbabago mo, no? Kung makikita ka ng mga kaibigan mo sa Amerika, siguradong hindi ka na nila makikilala. Siguro nga. But I like this version of me better, Maria. Mas tahimik ang isip ko rito. Nung nandun ako, pure pressure, puro kompetisyon. Pero dito, ang pinakamalaking problema ko lang ay yung paanong patitigilin si Lolo sa pagkanta sa madaling araw. Pero ni Kurt na ikinatawa rin ni Maria.
Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan habang kumakain. Doon mas nakilala ni Kurt ang pagkatao ni Maria. Nalaman niya na pangarap pala ni Maria na makakita ng snow balang araw. Dahil ang tanging alam lang nito ay ang init ng sikat ng araw sa bukid. Gusto mong makakita ng snow? I can take you to New York. Doon hanggang tuhod ang snow tuwing winter. Alok ni Kurt. Sandali namang natahimik si Maria. Tapos, dahan-dahang umiling. Salamat Kurt, pero malayo pa yon. Marami pa akong kailangan gawin dito. Tsaka isa pa, paano si Lolo? Hindi ko naman siya pwedeng iwan. You're really something, Maria. Mas inuuna mo pa ang ibang tao kaysa sa sarili mong pangarap. Hangang-hangang sabi ni Kurt. Gano'n naman talaga kapag mahal mo yung ginagawa mo, di ba? Sabi mo nga noon, hindi lahat ng bagay tungkol sa pera. Minsan, sapat na yung alam mong may napapasaya kang tao. Sagot ni Maria. Pagkatapos ng hapunan, nagpresenta si Kurt na tulungan si Maria sa pag-aayos ng mga gamot ni Lolo para sa susunod na linggo. Habang magkatabi sila sa lamesa, hindi naman maiwasan ni Kurt na mapansin ang bawat detalye kay Maria. Biglang hinawakan ni Kurt ang kamay ni Maria na kasalukuyang nagbibilang ng tablet. Napatigil si Maria at napatingin sa kanya. Maria, I just want you to know that I'm really glad that you came into our lives. Not just for Lolo, but for me too. Seryosong sabi ni Kurt. Kurt, mahinang sagot ni Maria na hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam ko naging masama ako sa iyo nung una. Pero sana mapatawad mo na ako ng buo. I want us to start fresh. No more señorita unmade bullshits. Just Kurt and Maria. Patuloy ng lalaki. Ngumiti si Maria. Isang ngiting habot hanggang mga mata. Matagal na kitang pinatawad, Kurt. Kung hindi kita pinatawad, baka nung unang linggo pa lang nag-empake na ako tsaka bumalik sa probinsya. Pero nakita ko kasi may mabuti kang puso. Kailangan mo lang talagang magising. Dahan-dahang nilapit ni Kurt ang kanyang mukha sa mukha ni Maria. Naramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Pero bago pa man may mangyari, biglang may narinig silang kalabog mula sa kwarto ni Lolo Timothy. Agad silang nagkawalay at mabilis na tumakbo patungo sa kwarto ng matanda. Pagpasok nila, nakita nilang nakatayo si Lolo Timothy sa gitna ng kwarto na para bang naghahanap ng kung ano. Oh, Lolo, bakit po nagising kayo? May kailangan po ba kayo? Tanong ni Maria habang inaalalayan ng matanda. Yung sombrero ko. Kailangan ko yung sombrero ko. Darating yung prosesyon. Kailangan maayos ang suot ko. Giit ni Don Timothy. Tumingin si Kurt kay Maria at ngumiti ng bahagya. Hayaan mo na, Lolo. Hahanapin natin yung sombrero mo bukas ng umaga, ha? Sa ngayon, kailangan mo nang matulog kasi baka mahuli ka sa prosesyon kapag napuyat ka. Naniwala naman ang matanda. Dahan-dahang nahiga ulit. Sige, siguraduhin niyo lang na hindi yan mawawala. Importante yan. Nang makalabas sila ng kwarto, muling bumalik ang katahimikan sa pagitan ni Kurt at Maria. Mabuti pa, magpahinga na tayo, Kurt. Maaga pa tayo bukas. Sabi ni Maria habang umiiwas sa tingin ni Kurt dahil naramdaman niyang namumula ang kanyang mga pisngi. Sige, good night, Maria. Sagot ni Kurt. Pumasok si Kurt sa kanyang kwarto pero hindi siya agad nakatulog. Nakahiga siya sa kama habang nakatingin sa kisame. Alam niya sa sarili niya na hindi lang simpleng pagkakaibigan ang nararamdaman niya. Bukas, sasabihin ko sa kanya. Bulong ni Kurt sa sarili. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita ni Kurt si Maria na seryosong nagbabasa ng isang lumang medical book na hiram nito kay Manang Bebay. Nakasuot ito ng salamin na bahagyang nakasabit sa dulo ng ilong niya. Ang seryoso naman ang nurse ko. Biro ni Kurt habang inaabotan ng malamig na iced tea si Maria.
Napatingala si Maria at ngumiti, sabay ayos ng kanyang salamin. Salamat, Kurt. Gusto ko lang kasing mas maintindihan yung tungkol sa nutrition para sa may mga demensya. Sabi rito, may mga pagkain daw na nakakatulong para mas maging kalmado sila sa gabi. Naupo si Kurt sa tabi ni Maria. Sapat na malapit para maramdaman niya ang init ng balat nito. Alam mo Maria, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. You're doing all of this, taking care of my lolo. Studying for him when I, his own flesh and blood, didn't even want to be in the same room with him when I first arrived. Ibinaba ni Maria ang kanyang libro at tumingin sa malayo. Alam mo, Kurt, nung bata ako, ang lolo ko tanging kasama ko sa bukid. Siya nagturo sa akin ng lahat. Nung nagkasakit siya, wala ako sa tabi niya kasi kailangan ko magtrabaho sa malayo para sa pamilya ko. Iyon ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay. Kaya nung makita ko ang lolo mo, parang binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon na maging apo sa iba. Hinawakan ni Kurt ang kamay ni Maria, isang kilos na naging natural na sa kanila nitong mga nakaraang araw. He's lucky to have you, and I'm even luckier. Bakit naman? Tanong ni Maria. Kasi kung hindi ka dumating, baka hanggang ngayon galit pa rin ako sa mundo. Baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikilala ang lolo ko. You didn't just take care of him, Maria. You saved me too. Seryoso ang sabi ni Kurt. Nagkatitigan ng dalawa ng matagal. Maya-maya pa, lumabas si Lolo Timothy mula sa pinto ng veranda habang nakasuot ng kanyang paboritong barong kahit wala namang okasyon. Iho, iha, halika rito. May nakita akong lumang album sa bodega. Mabilis na tumayo ang dalawa at inalalayan ng matanda. Sa loob ng sala, nakabukas ang isang maalikabok na photo album. Itinuro ni Lolo Timothy ang isang picture ng isang batang lalaki na nakasakay sa kabayo. Tingnan niyo to, ito ang tatay mo, iho. Nung bata pa siya, napakalikot niyan. Gusto niyang maging cowboy sa Amerika. Kwento ni Lolo Timothy habang tumatawa. Napangiti si Kurt habang pinagmamasa ng picture. Ito ang mga kwentong hindi niya narinig mula sa mga magulang niya. Habang naglilipat sila ng pahina, nakita naman ni Kurt ang isang picture ni Lolo Timothy na may bitbit na mga laruan. Mga laruang pambata na hula ni Kurt ay para sa kanya. Ito naman, ito yung mga bibilhin ko sana para sa apo ko nung pupunta ako sa Amerika. Kaya lang, biglang nagka-problema sa negosyo ko rito. Kailangang iligtas ang kabuhayan ng mga tauhan ko kaya hindi ako natuloy. Malungkot na sabi ni Lolo Timothy. Natigilan si Kurt. Doon niya napagtanto na hindi naman pala siya kinalimutan ng lolo niya. May mga dahilan lang talaga na hindi may pailiwanag ng isang bata noon. Tumingin siya kay Maria at nakita niya ang nakangiti rin ito sa kanya na para bang sinasabing, sabi ko sa'yo, mahal ka niya. Salamat, Lolo. Salamat sa pagtatago ng mga to. Bulong ni Kurt habang niiyakap ang matanda sa balikat. Pagdating ng gabi, pagkatapos silang mapatulog si Lolo Timothy, naglakad sina Kurt at Maria sa hallway. Yung mansyon ay tahimik na. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga kuliglig sa labas. Ang saya ni Lolo kanina, no? Sabi ni Maria habang nakasandal sa pader malapit sa kanyang kwarto. Oo, at salamat sa'yo. Kasi inanap niyo yung album na yon. Hindi ko alam na may ganoong side pala yung family history namin. Sagot ni Kurt. Magkaibigan na tayo, Kurt. At bilang kaibigan, obligasyon ko na ipakita sa iyo yung mga bagay na pilit mong iniiwasan. Biro ni Maria. Friends? Is that all we are, Maria? Biglang tanong ni Kurt. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ang dalaga. Napangiti si Maria. Anong ibig mong sabihin, Kurt? Alam mo ko anong ibig kong sabihin. Nitong mga nakaraang araw, bawat paghawak natin ng kamay,
Bawat pagtawa natin, hindi na yun normal na magkaibigan lang. Well, at least for me. Pag-amin ni Kurt. Kurt, hindi naman madala yung sitwasyon natin. Caretaker mo lang ako. Ang daming sasabihin ng ibang tao, yung mga magulang mo. I don't care about them, Maria. I don't care what people say. Ang mahalaga sa akin ay kung anong nararamdaman mo. Putol ni Kurt sa kanya. Huminga ng malalim si Maria. Natatakot ako, Kurt. Baka panandalian lang to. Baka kapag bumalik ka na sa Amerika, makalimutan mo din ang lahat ng to. Hindi totoo yan, Maria. You make me want to be a better person. Hindi lang to dahil mag-isa ako. It's because of you. Seryosong sabi ni Kurt. Hindi naman nakasagot si Maria. Tumingin lang siya sa mga mata ni Kurt na animong naghahanap ng kasiguraduhan. Akmang lalapit na si Kurt para yakapin si Maria nang biglang tumunog ang telepono sa sala. Isang tawag mula sa ibang bansa. Sagutin mo na muna yan. Baka ang mommy mo yan. Mahinang sabi ni Maria na para bang nabunutan ng tinik dahil sa storbo. Napamura ng mahina si Kurt at tumango. Wait for me here. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Pagbaba ni Kurt, nakita niya ang si Manang Bebay na nakasagot sa telepono. Kurt, ang daddy mo gusto ko makausap. Kinuha ni Kurt ang telepono, pero ang isip niya ay nasa itaas pa rin kay Maria. Sa mga sumunod na araw ay wala man lang nagbago sa kanila. Ganon pa rin, gaya ng dati. Isang gabi habang nag-ayos ang mga gamit sa sala, napansin ni Kurt na inilipat ni Maria ang ilang mga antigong vase sa isang sulok na hindi masyadong nakikita. Pagod si Kurt dahil sa sunod-sunod na tawag mula sa Amerika tungkol sa kanilang negosyo at yung maliit na pagbabagong to sa ayos ng bahay ay para bang naging mitsa ng iritasyon niya. Maria, bakit mo na naman nilipat yung vase na yan? Tanong ni Kurt ng tono'y boses niya, bakas ang pagod at bahagyang pagkairita. Lumingon si Maria mula sa kanyang ginagawa habang hawak pa rin ang isang basahan. Kurt, inilipat ko lang kasi baka masagi si Lolo sa pagdaan niya rito. Alam mo namang medyo pasuray-suray na siya maglakad kanina. Maria, I told you before, this house is an order. Hindi mo pwedeng basta-basta nalang baguhin ang mga ayos ng gamit dito dahil lang sa tingin mo ay mas ligtas. May mga mata naman yan si Lolo. At andyan ka naman para alalayan siya, diba? Sagot ni Kurt habang hinihilot ang kaniyang sentido. Napatayo ng maayos si Maria at hinarap si Kurt. Kurt, ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Iyong priority ko, kaligtasan ng lolo mo. Ano ba naman yung ilipat yung vase kesa mabasagan tayo tsaka masugatan siya? The point is, you keep changing things without asking me. This is my family's house, Maria, and I know what's best for it. Giit ni Kurt na lalong tumataas ang boses. Ah, ganon. So parang sinasabi mo, napakialamera na ako ngayon. Akala ko ba magkaibigan tayo tsaka magkatulong sa pag-aalaga sa kanya? Ano na naman bang umihip dyan sa utak mo ngayon? Balik na tanong ni Maria na nagsimula na ring mainis. Bakit ba kapag pagod ka, bumabalik ka sa pagiging diktador mo? I'm not being a dictator. I'm being practical. You're making too many decisions on your own lately, Maria. Mula sa pagkain ni Lolo hanggang sa ayos ng sala. Ikaw na ang nasusunod. Eh sino bang amo rito? Sigaw ni Kurt. Kung ganyan lang din ang tingin mo sa akin, na isang utusan na walang alam kundi sumunod, bakit mo pa ako tinanong kagabi? Kung magkaibigan lang ba tayo? Bakit mo pa ako pinapaasa na may halagang opinyon ko rito? Sumbat ni Maria. Huwag mong isamang usapan kagabi dito. Ibang usapan yon. Sagot ni Kurt habang mabilis na lumapit kay Maria. Bakit hindi? Dahil ba dun mo lang ako nakikitang pantay sa'yo?
kapag gusto mo akong landiin. Pero kapag trabaho na, tsaka kailangan ng respeto sa desisyon ko bilang caretaker, bigla mong ipapaalala sa akin. Nakatulong lang ako? Patuloy ni Maria na hindi na napigilan ang pagtaas ng boses. Stop it, Maria. Just stop talking. Sigaw ni Kurt. Pero hindi tumigil si Maria. Patuloy itong nagsalita tungkol sa kung gaanong kahirap ang mag-alaga habang palaging pinupuna ng taong wala namang ginagawa kundi mag-utos mula sa malayo. Ayoko na makinig sa mga reklamo mo. Pagod na ako sa trabaho. Pagod na ako sa sitwasyon na to. At lalong pagod na ako sa pakikipagtalo sa'yo. Patuloy ni Maria. Sa tindi ng bugso ng damdamin ni Kurt, yung pagod sa trabaho, yung frustration sa sitwasyon ni Lolo, at ang nararamdamang atraksyon kay Maria ay pilit niyang nilalabanan. Bigla na lang siyang kumilos nang hindi nag-iisip upang patahimikan ng dalaga na patuloy na sumisigaw sa harap niya. Bigla siyang humakbang papalapit. Hinawakan ng magkabilang balikat ni Maria at mabilis tong hinalikan sa mga labi. Nabigla si Maria. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat habang ang mundo niya ay para bang tumigil. Sa loob ng ilang segundo, para bang naparelasa si Maria. Pero nang may masmasan, agad niyang tinulak si Kurt ng buong lakas. Ano ba? Sigaw ni Maria habang mabilis na lumalayo. Hinawakan niya ang kanyang mga labi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa halo-halong hiya, gulat at galit. Maria, I'm sorry. Nautal na sabi ni Kurt na para bang natauhan sa kanyang ginawa. Bakit mo ginawa yan? Sino ka ba para basta-basta mo na lang akong bastusin ng ganon? Umiiyak na tanong ni Maria. Dahil ba sa katulong mo lang ako? Tingin mo ba pati katawan ko pag mamay-ari mo na, ha? No, hindi ganon, Maria. I just didn't know how to make you stop. And hindi na maituloy ni Kurt ang kanyang sasabihin. Hindi na naghintay ng paliwanag pa si Maria. Humagulgol siya at mabilis na tumakbo papunta sa kwarto niya. Nilagpasan niya si Manang Bebay na gulat na nakatayo sa may pinto ng kusina dahil sa narinig na ingay. Pagpasok ni Maria sa kanyang kwarto, agad niyang ibinalibag ang pinto at nalock ito. Naiwan namang nakatayo si Kurt sa gitna ng sala na para bang isang ribulto na nawala ng buhay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, hindi makapaniwala sa kabastosang nagawa niya sa babaeng sinasabi niyang mahal niya. Kurt, ano ginawa mo? Tanong ni Manang Bebay ng boses ay puno ng pagkadismaya. I messed up, Manang. I really messed up. Bulong ni Kurt habang napasabunot sa sarili niyang buhok. Sa loob ng kanyang kwarto, nakasubsob si Maria sa kanyang unan at patuloy sa pag-iyak. Masakit para sa kanya ang nangyari dahil akala niya nakahanap na siya ng tunay na respeto mula kay Kurt. Akala niya ay nagbago na ang binata. Kinabukasan, hindi lumabas ang kwarto si Maria para sa almusal. Si Manang Bebay na ang nagdala ng pagkain kay Lolo Timothy. Sinubukan ni Kurt na kumatok sa pinto ni Maria. Pero walang sumagot. Alam ni Kurt na malalim ang sugat na iniwan niya. At ang bawat segundong lumilipas na hindi niya ito nakakausap ay para bang isang parusa na unti-unting pumapatay sa kanya. 9:00 na ng umaga nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng kwarto ni Maria. Mabilis na tumayo si Kurt mula sa sofa nang makita ang dalaga. Namumugto ang mga mata ni Maria at baka sa kanyang mukha ng pagod mula sa magdamag na pag-iyak. Agad siyang naglakad patungo sa kusina na para bang hindi nakikita ang presensya ni Kurt na nakatayo sa daanan niya. Maria, tawag ni Kurt. Hindi tumigil si Maria, dire-diretso siya sa lababo at nagsimulang maghugas ng mga baso. Kahit na malinis naman ang mga to. Maria, please mag-usap naman tayo. Kahit 5 minuto lang. Pakiusap ni Kurt habang lumalapit sa kusina. Wala tayong dapat pag-usapan, Kurt. Nandito ako para magtrabaho.
Tapos na yung oras ng kwentuhan natin. Malamig na sagot ni Maria nang hindi tumitingin sa kanya. I know I was out of line. I am so incredibly sorry. Hindi ko dapat ginawa yun. Nadala lang ako ng galit tsaka ng lahat ng nararamdaman ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko naman intensyong bastusin ka. Paliwanag ni Kurt. Huminto si Maria sa paghuhugas at humarap kay Kurt. Hindi mo intensyon? Pero ginawa mo, 'di ba? Ginawa mo kasi alam mong pwede. Kasi alam mong wala akong laban sa iyo rito. Kurt, akala ko iba ka. Akala ko nakikita mo ako bilang tao. Pero nang gabing yan, pinaramdam mo sa akin na isa lang akong gamit na pwede mong patahimikin kung kailan mo gusto. Hindi totoo yan, Maria. You mean so much to me, more than that. Sigaw ni Kurt. Pero agad din siyang kumalma nang makitang napaatras si Maria. Please, give me a chance to make it up to you. Gawin mo na lang ang trabaho mo, Kurt. Alagaan mo ang lolo mo. Yun naman ang dahilan kung bakit ka nandito, diba? Hayaan mo na akong gawin yung sakin. Sabi ni Maria bago kinuha ang tray ng pagkain ni Lolo Timothy at mabilis na lumabas ang kusina. Sa buong maghapon, naging anino si Maria sa loob ng bahay. Ginagawa niya lahat ng mga obligasyon niya. Pinapakain si Lolo, pinapaliguan, at binibigyan ng gamot. Pero ginagawa niya lahat ng to nang hindi nagsasalita. Kapag pumapasok si Kurt sa kwarto, agad na lumalabas si Maria. Kapag sinusubukan ni Kurt na tumulong sa pag-aalaga sa matanda, ibinibigay ni Maria ang gamit at lumalayo ng ilang metro. Hindi sumuko si Kurt. Alam niyang kailangan niyang ipakita na seryoso siya sa paghingi ng tawad. Matapos ang ilang oras sa pag-iisip, lumabas siya ng mansyon at nagtungo sa bayan. Bumalik siya nang may dalang paboritong pagkain ni Maria na nabanggit nito noon. Mga kakanin mula sa sikat na tindahan sa palengke at isang bungkos ng mga sariwang bulaklak na pinitas pa mula sa isang local garden. Inilapag ni Kurt yung mga to sa dining table at naghintay na lumabas si Maria mula sa kwarto ni Lolo. Nang lumabas ang dalaga, itinuro ni Kurt ang mga dala niya. I remembered you mentioned you like these. Please, kainin mo to. Alam kong hindi ka pa nagtatanghalian ng maayos. Sabi ni Kurt nang may pag-asa sa kanyang boses. Tumingin lang si Maria sa mga pagkain at sa bulaklak. Walang mababakas na tuwa sa kanyang mukha. Salamat, pero busog pa ako. At yung mga bulaklak, ibigay mo na lang kay Lolo. Baka matuwa pa siya. Maria, please. Huwag mo namang gawin sa akin to. Pagsusumamo ni Kurt. Ang alin, Kurt? Yung magtrabaho ng maayos? Ginawa ko lang ang dapat. Kung akala mo mabibili ng kakanin tsaka bulaklak ang ginawa mo, nagkakamali ka. Hindi to tungkol sa material na bagay. Tungkol ito sa respeto. Sagot ni Maria bago tuluyang pumasok sa sarili niyang kwarto tsaka isinara ang pinto. Napaupo si Kurt sa upuan sa dining room. Pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa. Gabi na nang lumabas siya sa veranda para magpahangin. Doon niya nakita si Manang Bebay na nagtitiklop ng mga damit. Manang, anong gagawin ko? Ayaw niya akong kausapin. Ayaw niya akong tingnan. Tanong ni Kurt. Kurt, iho, yung sugat sa puso mo, hindi yan gumagaling sa isang gabi lang. Lalo na ang batang si Maria. Lumaki siyang may mataas na dangal sa sarili kahit mahirap lang sila. Yung paghalik mo sa kanya nang walang pahintulot, parang pag-apak sa dangal niya yon. Seryosong sabi ni Manang. Huwag mong daanin sa regalo. Daanin mo sa gawa, iho. Ipakita mo sa kanya na nire-respeto mo siya bilang tao bago mo siya bahalin bilang babae. Napatango si Kurt. Naiintindihan niya naman ang ibig sabihin ng matanda. Kinabukasan, binago ni Kurt ang taktika niya. Hindi na siya naging mapilit.
Sa halip ay kusa niyang ginawa ang mga mabibigat na trabaho na dati ay si Maria ang gumagawa. Siya nang naglinis ng garden ng mag-isa. Siya nang nagbuhat ng mga mabibigat na gamit ni Lolo. At siya na rin ang nag-asikaso sa ilang mga gawaing bahay para mabigyan ng oras si Maria na makapagpahinga. Isang hapon, nakita ni Maria si Kurt na pawis habang naglalaban ng mga kumot ni Lolo Timothy sa likod ng bahay. Hindi marunong si Kurt, pero pinilit niyang ginagawa. Nakita ni Maria kung paano maghirap ang binata, kung paano tong mapunitan ng t-shirt dahil sa bigat ng trabaho. Pero hindi ito nagrereklamo. "Maling pagpiga mo," biglang sabi ni Maria mula sa likuran. Napatigal si Kurt at lumingon. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha sa kabila ng pagod. "Maria, sorry, hindi ko alam na ganito palang kahirap to. I'm trying to help." Lumapit si Maria at kinuha ang kumot. "Akin na yan. Baka masira mo pang tela. Maupo ka na lang doon." "No, let me help you." Sabay na tayo at giit ni Kurt. Sa pagkakataong to, hindi na tumanggi si Maria. Magkatabi silang naglaban ng tahimik. Habang nagpapatuyo sila ng kamay, tumingin si Kurt kay Maria. "Hindi ako titigil sa paghingi ng tawad hanggat hindi mo nararamdaman na seryoso ako, Maria. Handa ako maghintay. Handa ako maging utusan mo rito kung yun ang kailangan para mapatawad mo ako." Seryosong sabi ni Kurt. Tumingin sa kanya si Maria. At sa unang pagkakataon matapos yung ilang araw, may nakitang konting awa sa mga mata nito. "Sige, pero wag mong isiping dahil lang dito. Okay na tayo. Marami ka bang kailangang patunayan, Kurt Casa?" "I will, and I promise," sagot ni Kurt. Isang maulan na hapon, nakita ni Kurt si Maria na nahihirapang ipasok ang mga sampayan sa likod bahay. Dahil sa lakas ng hangin na para bang lili pa rin ang mga damit at hirap ang dalaga sa paghila ng rack, agad na tumakbo si Kurt palabas na hindi alintana na mababasa siya ng ulan. "Maria, ako na rito. Pumasok ka na sa loob. Mababasa ka." Sigaw ni Kurt habang hinahawakan ng kabilang dulo ng sampayan. "Kurt, kaya ko na to. Mababasa ka. Magkakasakit ka niyan." Sagot ni Maria na pilit na inaagaw ang rack. "Hindi. Pumasok ka na, please. Maria, hayaan mo na akong gawin to." Giit ni Kurt. Sa huli ay wala nang nagawa si Maria kundi panoorin si Kurt na itulak ang mabigat na sampayan patungo sa silong. Basang-basa si Kurt. Ang kanyang t-shirt ay dumikit na sa kanyang katawan. At ang kanyang buhok ay tumutulong tubig sa kanyang mukha. Nang makapasok na sila sa loob, kumuha si Maria ng tuyong tuwalya at inabot ito kay Kurt na hindi malang tumitingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. "Salamat. Magpalit ka na kaagad ha, baka sipunin ka." "Ayos lang ako, Maria. Basta hindi ka nabasa. Yun lang ang mahalaga sa akin," sabi ni Kurt habang pinupunasan ng kanyang mukha. "Maria, hanggang kailan mo ba ako hindi papansinin ng maayos? Alam ko naman nagkamali ako. Tsaka araw-araw kong pinagsisisihan yon. Pero, miss na miss ko na rin yung dati nating pagkakaibigan. Miss ko na yung nakakausap kita na hindi mo ako tinitingnan na parang kriminal." Humarap si Maria sa kanya. Bakas ang pagod at kalituhan sa kanyang mga mata. "Kurt, hindi naman sa hindi kita pinapatawad. Pero natatakot lang ako. Natatakot ako na baka kapag naging maayos na tayo ulit, makalimutan mo na naman na tao rin ako. Na may limitasyon ako. Yung ginawa mo na yon, para sa'yo baka paraan lang ng pagpapatahimik. Pero para sa akin, pambabastos yan sa pagkatao ko. Alam ko, Maria, at hindi ko na uulitin yan ng walang pahintulot mo. I want to earn your trust back. Kahit gaano pa katagal. Handa ako maging anino mo rito sa bahay kung kinakailangan." Seryosong sabi ni Kurt. Lumipas ang mga oras at yung ulan ay naging parang musika sa katahimikan ng gabi. Habang nagbabantay sila kay Lolo Timothy na noon ay mahimbing nang natutulog,
Napansin ni Kurt na para bang nanginginig si Maria sa lamig. Pinatay niya ang aircon at kumuha ng isang manipis na kumot mula sa aparador. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa balikat ni Maria. Sa pagkakataong to, hindi lumayo si Maria. Hinayaan niya si Kurt na balutan siya ng kumot. Salamat, Kurt. Mahina ang bulong niya. Gusto mo ba ng mainit na tsokolate? Gagawa ako. Alok ni Kurt. Marunong ka ba? Tanong ni Maria na may bahagyang ngiti sa mga labi. At ang unang ngiting nakita ni Kurt matapos ang mahabang panahon na ito. Sa totoo lang, hindi. Pero tuturuan mo ako, diba? Biro ni Kurt. Nagtungo sila sa kusina at doon ay unti-unting bumalik ang gaan ng kanilang loob sa isa't isa. Habang nagtutunaw ng chocolate si Maria, pinapanood siya ni Kurt ng may paganga. You know, Maria, my parents called again today. Tinatanong nila kung kailan na ba daw ako uuwi. Sabi ko naman baka matagalan pa ako rito kasi pakiramdam ko, mas kailangan pa ako rito kaysa doon. Dahil ba kay Lolo? Tanong ni Maria. Dahil kay Lolo. At dahil sa'yo. Diretsong sagot ni Kurt. Hindi ko kayang iwan lahat ng to ngayon. Lalo na't alam kong marami pa tayong dapat pag-usapan. Natahimik si Maria habang hinahalo ang tsokolate. Kurt, alam mo naman yung agwat natin, diba? Darating yung araw na babalik ka sa Amerika. Maiiwan ako rito. Paano naman tayo? Dadalhin kita roon, Maria. Kung gusto mo. O kaya naman mananatili ako rito. Pwede nating ayusin yung negosyo rito sa Pilipinas. I don't care about the distance or the status. Ang mahalaga ay ikaw. Since I met you, my perspective in life changed completely. Hindi na lang sarili ang iniisip ko. Paliwanag ni Kurt habang hinahawakan ng kamay ni Maria na nasa counter. Hindi naman binawi ni Maria ang kanyang kamay. Sa halip ay hinawakan niya rin ng mahigpit ang kamay ni Kurt. Sana totoo yan, Kurt. Kasi ayoko maiwan na naman na luhaan. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Pangako, Maria, hindi kita iiwan. At hihintayin ko yung panahon na handa mo na akong pagkatiwalaan ng buo ulit. Sabi ni Kurt bago inilapit ang kanyang noo sa noo ni Maria. Kinabukasan, naging mas maayos ang pakikitungo ni Maria kay Kurt. Nagbibiruan na sila ulit habang pinapakain si Lolo Timothy. Si Manang Bebay naman ay lihim na nakangiti habang pinapanood ang dalawa mula sa malayo. Alam ng matanda na unti-unti nang nagkakaayos ang kanyang mga alaga. Lumingon si Kurt kay Lolo Timothy. Nakita niyang nakatingin din ang matanda sa kanya. Pero sa pagkakataong to, para bang may kakaibang linaw ang mga mata nito. Walang demensya, walang pagkalito. Isang tingin na isang lolo na nakakakilala sa kanyang apo. Kurt, iho, mahinang tawag ni Lolo Timothy. Agad namang lumapit si Kurt at lumuhod sa paanan ng matanda. Lolo, kilala niyo na po ba ako? Hinawakan ni Lolo Timothy ang mukha ni Kurt. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at nanginginig. Paano ko naman makakalimutan ng batang palaging nanggugulo sa akin noon? Yung batang mahal na mahal ko. Sa sandaling yon, bumigay na ang emosyon ni Kurt. Humagulgol siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang lolo. Lolo, sorry po sa lahat ng nasabi ko nun sa'yo. Sorry po kung naging masama akong apo. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam na lahat ng to para sa akin. Ayos lang, iho. Ang mahalaga nandito ka na. Kasama kita. Bago ako mawala ng tuluyan. Sabi ni Lolo Timothy habang hinahaplos ang buhok ni Kurt. Nakatayo lamang si Maria sa tabi. Tahimik na umiiyak habang pinapanood ang maglolo. Ramdam niya ang tindi ng pagmamahalan na sa wakas ay nagtagpo na rin. Lumapit si Maria at tinawakan ng balikat ni Kurt bilang suporta. Salamat, Maria. Bulong ni Kurt habang nakayakap pa rin sa lola niya. Salamat kasi ikaw ang naging tulay para matutunan ko lahat ng to. Wala yon, Kurt. Ang mahalaga,
Nalaman mo yung halaga ng bawat sakripisyo bago pa naging huli ang lahat. Sagot ni Maria. Nang gabing yon, hindi iniwan ni Kurt yung tabi ng lolo niya. Magkatabi sila nakaupo habang nagkukwento si Kurt tungkol sa mga karanasan niya sa Amerika. Mga bagay na alam niyang gustong marinig ng lolo niya noon pa man. Nakikinig lang matanda. May ngiti sa mga labi hanggang sa dahan-dahang makatulog. Lumabas si Kurt sa veranda at doon niya dinatnan si Maria na nakatingin sa mga bituin. Tumabi si Kurt sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Maria, pagkatapos ng lahat ng to, gusto ko sana magsimula tayo ng maayos. Seryosong sabi ni Kurt. Gusto ko rin, Kurt. At tandaan na ako kasi nakita ko ng tunay na ikaw. Yung Kurt na handang umiyak, handang humingi ng tawad, at handang magpahalaga sa pamilya. Sagot ni Maria. Lumipas ang 1 taon simula nang maalala ni Lolo Timothy si Kurt na apo. Sa loob ng 1 taon na yon, maraming nagbago. Si Lolo Timothy ay payapang pumanaw ilang buwan matapos silang magkaayos ni Kurt na may ngiti sa mga labi dahil alam niyang nasa mabuting kamay na ang apo niya tsaka ang mansyon na pinakaiingat-ingatan niya. Sa loob ng kanyang dating kwarto ay nakatayo si Kurt sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng barong Tagalog. Pumasok ang tatay niya sa kwarto at tinapik siya sa balikat. Iho, sigurado ako nanonood ang lolo mo sa taas at alam ko rin sobrang proud niya sa'yo. Hindi mo lang inaalagaan ang mansyon. Binigyan mo pa ito ng bagong buhay. Salamat, Dad. Kung hindi niyo ako pinilit na magstay rito, baka hanggang ngayon lunod pa rin ako sa sarili kong pride. Sagot ni Kurt ng may ngiti. Samantala, sa kabilang panig naman ng mansyon, abala naman si Maria sa pag-aayos ng suot niya. Kasama niya si Manang Bebay na hindi mapigilan ng pagluha habang inaayos yung belo ng dalaga. Maria, sobrang ganda mo. Akala ko nun, aalis ka na dahil kay Kurt. Pero tingnan mo ngayon, ikaw nang mag-aalaga sa kanya habang buhay. Sabi ni Manang Bebay habang pinupunasan ng sariling luha. Salamat po, Manang. Kung hindi rin po sa inyo at sa pagtsatsaga ni Lolo Timothy, baka hindi ko rin nakita ang kabutihan sa puso ni Kurt. Lahat po ito, plano ng Diyos. Sagot ni Maria nang tinig ay nanginginig sa kaba at saya. Ginanap ang kasal sa malawak na garden ng mansyon, sa mismong ilalim ng puno ng mangga kung saan madalas maupo si Lolo Timothy. Nang magsimulang tumugtog ang music, dahan-dahang naglakad si Maria patungo sa altar. Nang makarating si Maria sa harap ni Kurt, hinawakan ng binata ang kanyang mga kamay. You look breathtaking, Maria. Bulong ni Kurt. Walang ibang nagawa si Maria kung hindi ang ngumiti kay Kurt bago sila magkasabay na humarap sa altar at doon nila tinuloy ang kasal. Kahit anong tigas ng puso ng isang tao, kaya pa rin itong palambutin ng tamang panahon at mas lalo ng tamang tao. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!